buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook at YouTube, sa lahat po ng nakikinig sa DZWB, welcome to the program. At Merry Christmas! 22 days before Christmas. Naitay Kapuso, please welcome my very special guest, Nino Mula! Hello, Boy! Merry Christmas! Ayan. Maraming salamat. Yes. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyo lahat. Napakasarap talaga nito. At we always look forward to Onin coming to the show dahil lahat kami ibusog sa Ensaymada. Pero napapag-usapan natin ang Ensaymada dahil marami ang gumagawa ng Ensaymada. Kailan mo masasabi na ang isang Ensaymada ay masarap? Kailan masasabing ang isang ensaymada masarap? Yung bread kasi, no? Pag nakita mo, pag binuksan mo yung, pagka pinutol mo yung bread, pag maraming butas, maraming hangin. Pero pag siksik siya, yun, okay. That's yung quality, ganun yung klaseng... Isang sign yun Isang sign. na masarap at maganda ang pagkagawa ng Ensaymada. Siyempre po, yung ingredients, dapat hindi tinipid. Dapat kung ano yung kailangan ng ingredients, andun lahat. Pag-usapan natin itong Walang Matigas sa Pulis. Walang Matigas sa Pulis, sa Matinik na Misis. Season 3. Wow! Yes, okay. we're already on our 3rd season. What is the best thing about the show? Yung samahan namin ng cast. Uh-huh. Kasi para kaming isang malaking pamilya talaga na masaya talaga. Walang pressure, walang paestalan, walang ganun. Ang sarap pumunta sa set na Yes, masaya, yes no? po. Parang trabaho pero naglalaro ka Minsan lang. tapos ka na, ayaw mo pa umalis. Antayin mo lahat matapos kasi ayaw mo umalis dahil ang saya eh. Tama. Yes. Oo, para kang nakipagkita lang sa mga kaibigan. Pero sa ibang taping, di ba, usually pagtapos sa isa pa, kanya na uwi. Pero dito, hindi. Pero pag-usapan natin yung dalawang words na importante dito sa Walang Matigas sa Pulis, sa Matinik na Misis. Ang matigas sa walang iba kundi ang ating butihing senador Ramon Bong Revilla Jr. Onin, gaano na kalaki ang pagbabago mo? Kasi dati, di ba, napapag-usapan kung gaano ka Boy, ako na sobrang bait ko naman. Wala ngayon, oo. Wala na. Wala na. Oo. Pero noong kataasan nun, ito na may napapag-usapan lamang dahil kwentuhan, gaano ka babaero ang babaero? Nung araw? Nung araw. Alam ni Jogans. Hindi, siyempre, pagka Alam ni Jojo yung mga Baguio. Yung mga ganun. Normal naman siguro sa mga kabataan lalaki yung ganun. Pero nung bata ka, sino talaga yung pinakamalaking crush mo? Ang talagang minahal ko, si Beth Tamayo. Oo. Pero kahit nung kay Beth, nagawa ko pa rin lokohin minsan. Kumbaga, meron ako mga naging girlfriend din na Bakit? Onin, make me understand. Bakit? Nung time na yun, dito boy, kasi minsan pagka yung babae na malapit sa'yo, siyempre mahirap. Mahirap humindi. Opo, kaya minsan mapagbigay lang ako. Hindi naman ako di ba? Mapagbigay ka lang. Pero nanligaw ka ba sa showbiz or sa labas ng showbiz ng isang babae na talagang tinanggihan ka? Natinanggihan ako. Nabasted ka? Pinagtuunan mo talaga ng pansin? Si Rufa. Takad kasi. Gutierrez. Opo. Talaga? Niligawan mo si Rufy. Anong sabi niya sa'yo? Hindi naman ligaw talaga. Ano lang. Paramdam? Oo, ganun lang. Aha, okay. Tinitingnan ko lang kung Kung po pwede. Oo, kaso masyado matangkad talaga eh. Hindi magtama yung mata namin. Oo, nakakatuwa. Oo. Nung finally ikay nag-asawa, naalala ko pa noon, si Edith, you remained friends. Yes. Paano nangyari yon? Kasi yun yung kailangan eh para magtama yung pagpapalaki namin sa anak namin. Pag hindi kami nag-usap, pag hindi kami friends, baka magkamali kami sa pagpapalaki ng anak namin. Pero sa lahat ng paghihiwalay kasi, kahit papano may samaan ng loob, may... Ito boy, nung turod nung paghiwalay namin ni Edith, tinago niya sa akin si Sandro, di ba? She got pregnant. Wala naman akong ron, to boy. Kumbaga, ako happy ako para sa kanya na nakahanap siya ng bago, di ba? So tinago niya si Sandro, anong ibig sabihin? Kasi nga nabuntis siya eh. But you didn't know? Yes, I didn't know. Okay. So, pero hiwalay na kami noon. Oo nga. Hiwalay na kami yun. Kumbaga, tinago niya. So,
Yun lang hindi ko maintindihan, ba't kailangan itago? Paano mo nalaman na buntis siya kay Sandro, ang iyong anak? Kasi po, nanawagan ako sa TV dito sa GMA, dati, kung sino nakakalam kung nasan yung anak ko. Kasi nga, I haven't seen Sandro for 2 years. Okay. Yun, so yung dati niyang yaya, sabi sa akin kung saan nag-aaral si Sandro, so pinuntahan ko sa school. Take me to that time. The very first time na The nakita mo very si first time Sandro. I saw him, I went to school. Nung nakita niya ako, umiyak si Sandro. So, alam ko na siguro sinasabihan na huwag kang alis sa papa mo, huwag kang lalapit sa papa mo, no? Okay. I have no hard feelings naman. Ito yung napapag-usapan lamang. I didn't natural know yun. this story. I didn't Pero, know this story. Yun nga, so from that time on, nilipat ko na ng skulahan si Sandro. How old was he the first time you saw him? When I first saw him, Nasa after school nung na eh. tinago, ha? Oo. Kasi we worked together for 2 years, eh. 6, 7. 6 years old. Una kang nakita, umiyak. Yes po. Okay. And then eventually, nag-usap kayo ni Edith. Yes, kasi I really wanted to... I knew that Edith was going to the States already. Correct. So gusto ko talaga na ako magpalaki kay Sandro. You wanted to be part, ika Yes, nga, of course. of raising your son. Yes. Oo. Umpisa na natin pag-usapan si Sandro. This is the elephant in the room. How challenging was that episode? Itong kontrobersiya na may kinalaman sa iyong anak na si Sandro. Tumoy, kasi hindi ko alam, alam mo ba yung feeling na may anak? Ha? Tapos nakikita mo na nagkukwento sa'yo kung ano yung nangyari sa kanya, na hindi niya mahawakan yung telepono niya, nanginginig. Lagi niya nabibitawan dahil nga nanginginig siya habang nagkukwento siya, tapos umiiyak siya, kung ano yung nangyari sa kanya. Napakasakit para sa tatay. Na, yun, ganun talaga yung... Nabasa namin, narinig namin, Yes. napanood namin ang Senate hearings. I didn't want it to turn out like that. Hindi ko ginusto na maging ganun yung... Pero bakit kayo napunta sa Senado? Because of Robin. Kasi O siya Binoy. yung sa mass media eh. Okay. Yun. Pero kung ikaw ang masusunod, ayaw mo sana? Well, ang unang-una ko nalapitan talaga, yung nalaman ko, was Senator din, si Senator Bong Revilla. Okay. No? Nung nilapitan ko si Sen, ayoko ko nga kasing, hanggat maaari, ayoko kumalat eh. Issue eh. Oo. Di ba? Gusto kong protektahan si At Sandro. dahil si Binoy nga ang in charge ng mass media, napunta sa kanyang komite. And I didn't want to, ayoko rin idamay din yung GMA kasi alam ko naman na tao lang naman ng GMA yung Nagtatrabaho dalawa, eh. din yung Yes, dalawang akusado. opo. Okay. So, kaya hanggat maaari nga, gusto ko sanang Tahimik lang. tahimik lang. Kaso pumutok. Pumutok ang balita na pag-usapan ng sambayanan and it became more difficult for you as a father. Alam nyo, Tumoy, kasi ang daming talagang mga, di ko alam kung basher ba o kung baka kamag-anak. Kasi sinasabi, mahina daw yung kaso, gano'n. That's why ako, tumahimik na lang ako, hindi na ako nagsalita after that. Inantay ko na lang lumabas yung decision ng DOJ. Dahil, tama naman, yung lumabas yung decision ng DOJ, talagang matibay nga yung kaso and sila mismo nagsabi. Sa konteksto ng relasyon mo sa iyong anak, pag tinitingnan mo si Sandro, sabi mo nga kanina, anong pakiramdam mo, nasa harap mo ang iyong anak, nanginginig, hindi makapagsalita. May moments ba na, ano ba ang, di ba yung pagtahimik ka mag-isa? Si Sandro kasi is very naive eh. He's very naive. Kumbaga, pag nagtiwala siya, buong buo. Kaya sabi ko nga, sana sa akin na lang nga nangyari. Sana wala pa silang reklamo. I know what you mean. Ibig sabihin, huwag lang sa anak ko. Minsan, hindi minsan. Kadalasan ng mga magulang, sa akin na lang. Sa atin na lang, huwag na lang yung anak. Did you become closer to your son because of what had happened? Of course. Dahil I wanted him to get over it as soon as possible. So up to now, he's still going through therapy. Pero mabuti nga ngayon, nakakalabas na siya, nakaka-dood ng sine, naka-concert. Dahil din siya sa supporter ng girlfriend niya, si Chanel. No? Right.
Pero noong una talaga, ito boy, pagka yung, alam mo yun, yung mainitin ang ulo niya, ayaw niyang hindi siya makalabas, nakasarado lahat ng bintana sa kwarto niya. Ngayon, pag magkakasama kayo o magkasama kayo ni Sandro, kumusta? Ano yung pag-uusap? As much as possible, ayoko nang... Ayaw nang nababalikan? Yes, of course. Edith Yung Ki- mismong Oo. moment na yun, ha? Yes, right. Yes. Even pagka yung pinag-uusapan namin yung kaso with the lawyers, ano pa rin siya yun, na-apektuhan siya. Okay. Si Edith umuwi. Yes, yes po. Alam mo yon. Yes, yes. I saw her. Kumusta? Kumusta naman ang epekto nito sa bata? Si Edith, umuwi lang para lang talaga magbigay suporta sa anak niya. Galit siya. Actually, surprise po yun. I know. Oo. Surprise po yun. Yun alam namin. Galit yung nanay. Sino hindi magagalit? Doon sa sa nangyari. Diba? Pero, like what I said, it's already in the courts and ako pinapasa Diyos ko na lang. Okay. They can say whatever they want to say na keso gawa-gawa lang daw ni Sandro, keso pera lang daw habol ni Sandro. What's the point? Bakit gagawin ng bata yun na gagawa ng ganong kaso? Nagtatrabaho siya sa GMA, ano siya sa Sparkle, kakalabanin niya, di ba? Di alam nung mawawalan siya ng trabaho. What's the point? Tsaka sisirain niya yung pangalan ng mulak. Di ba? There's no point. Boy, kung pera naman, kahit hindi magkakisa si Sandro, kaya ko naman buhay si Sandro. Hindi naman, sorry hindi naman sa pagmamayabang, pero kaya ko naman buhay si Sandro. Naintindihan kita. Mukhang napipikon ka doon sa mga bashing, doon sa mga negative na comments tungkol sa kasong ito. Ay, kasi nga po, lagi ako nakakabasa ng ganun. Na doon din galing sa mga pare-parehong tao din. Kumbaga, Pinapayagan niyo ba si Sandro magbasa ng comments? ay, yun ang pinagbabawal sa kanya ng doktor. Pero makulit yung bata. Minsan talagang hindi niya matiis eh. Pagkagabi, nagbabasa ng... Nagbabasa pa rin. Opo. Kanina sabi mo, ipinauubaya mo na sa Diyos ang kasong ito. Yes. Handa kang magpatawad? Ako po? Oo. Tito Boy, Diyos nga, kaya magpatawad tayo pa kaya tao lang tayo, di ba? Pero, pwede naman yung patawad, di ba? Madali yun eh. Pero kailangan nila pagbayaran yung ginawa nila sa batas. Yun po. Pwede namang nakakulong sila pero pinatawad ko sila eh. Okay. Di ba? Si Sandro, babalik sa pag-aartista? Pagkaya na. Opo, gusto po niya, opo. Pero hindi ito magiging dahilan na hindi naman siya lalabas muna sa industriya panandalian. He's not gonna take a break. Right now, he's taking a break, di ba? He's not in the business. He's not active. He's not taping. Yes po, yes po. He's not doing movies right Yes. now. Oo. But eventually, he wants to. Alam ko, nagsabi siya sa akin na, Papa, parang gusto ko nang bumalik ulit. Kasi ang tagal na niyan makatenga. Onin, ngayon, sabi nga natin, 22 days to Christmas. Yes. Anong Christmas wish mo? Ano ang Christmas prayer mo? Christmas prayer ko, ito boy, para sa bansa, hindi niya, totoo lang, ito walang halong kaplastikan. Para sa bansa, talaga. I just want the best for the Philippines. I want, kasi ang gulo ang daming nangyayaring, parang hindi tayo makausag ng talagang tuloy-tuloy. Laging may harang, laging may ganun, di ba? So I just want the best for the Philippines. So, sana dumating yung panahon na makaalis tayo sa pagiging third world country. Yun. And yung gulo-gulo sa pangit na kasi yung nangyayari sa atin. Pagdating dito sa kaso ni Sandro, ano ang wish mo? Anong prayer mo? Tito Boy, I believe in the justice system of the Philippines. And tiwala talaga ako dun sa kaso na matibay. Kaya okay na ako. I know that things will fall into place. Okay. Maraming salamat, Tito Boy, maraming salamat. Onin, din for talking about this. But we're going to talk about Christmas. Yes. Alam na, child wonder of Philippine movies, you spent most of your Christmases gumagawa ng pelikula, telebisyon, 50 di ba? years na, Tito Boy. Correct. Ano yung hindi mo malilimutang Pasko? And what is your fondest memory of Christmas ngayon sa iyong buhay? Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda.
Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin ang nag-iisang Ninyo Mula. Relax. Onin, we'll have to do Fast Talk. Yes, okay. 2 minutes to do this, and our time begins now. Matigas, malambot. Matigas. Maginoo, pilyo. Pilyo. Maliit, malaki. Maliit. Matinik noon, matinik pa rin ngayon. Matinik ngayon. Cute noon, mas cute ngayon. Mas cute noon. Mayaman noon, mas mayaman ngayon. Mas mayaman noon. Isip bata, mukhang bata. Isip bata. Insaymada, bibingka. Esemada. Showbiz, negosyo. Pareho. Lalaban, susuko. Dalaban. Magpapatawad, maninindigan. Maninindigan. Para sa sarili, para sa pamilya. Para sa pamilya. Para sa asawa, para sa anak. Para sa anak. Sino ang mas matigas? Si Senador Bong o ikaw? Senator Bong, siyempre. Sino ang mas matinik? Si Aga o ikaw? Pag-iisipan ko muna. Hindi, pareho lang. Okay. Sino ang mas under? Ikaw o si Mrs.? Si Aga. Sino ang mas pogi? Ikaw, mga anak mo? Ako siyempre, original. Lights on or lights off? Off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. All the time. Complete this. Sana ngayong Pasko, Sana ngayong Pasko, masaya tayong lahat. Tayong lahat ng Pilipinas. pero totoo yan, nararamdaman ko yung wish mo, yung prayer mo na para sa bansa. Kasi kung ano man ang nangyayari sa ating bansa, apektado tayong lahat. Yes, kasi alam ko naman na pagka okay ng bansa, lahat tayo magiging okay. Di ba? Lumaki ka sa harap ng madla. Yes po. Ah. Hindi po ako lumaki. Tumanda lang. Pasko man o hindi. Pero pag Pasko ang pinag-uusapan, ano ang pinaka hindi mo malilimutang Pasko? Siguro yung isa yun, yung nagkita kami ni first Christmas ko na nakita ko si Sandro. Kasi syempre, hindi ko lang na-experience yung Pasko na may kasama ko yung anak ko ulit, di ba? And what else? Bawat Pasko naman talaga hindi ko makakalimutan, Tito Boy, kasi malaking event sa pamilya namin, lalo na pag Christmas, New Year doon sa building ko, sa El Nino. Lalo pag New Year, yung buong kalye namin, doon nanonood ng fireworks doon sa ano namin. So talaga malaking event talaga yung Christmas at saka New Year sa amin. Did you ever consider, kasi ang aga-aga mo nag-umpisa, did you ever consider retiring from the business? Di kaya ito, boy. I tried before. Sinubukan mo? Oo, kaso di kaya. Nahanap ko talaga eh. Ito yung kinamulatan ko, boy. Ito lang yung alam kong gawing tama. Na hindi mo ako pwedeng iligaw, hindi mo ako pwedeng, alam mo yun? Oo. I've been doing this since I was 2.5 years old. So, Ito ang buhay mo. yes po. Kung magbibigay ka ng regalo sa batang Jesus, anong ibibigay mong Kay regalo? Baby Jesus, Oo. yung kay Baby Jesus, siguro babalutan ko ng damit kasi di ba nung pinanganak siya, naka-ano lang siya, nakalampin lang. Para hindi Siguro lamigin. damit, para hindi siya lamigin. At saka siyempre, magdadala ka ng ensaymada. Yun, pwede rin. Oli- Ay, at saka TV. Para makanood siya ng walang matigas na pulis sa Matinik na Mrs. Season 2. At kailan mag-uumpisa ang walang matigas sa pulis sa Matinik Sa na Misis? December 22 po. Yan. Ay, huwag natin kalilimutan yan. Magandang regalo yan mula sa inyo. Sobra, Tito Boy. Galing kay Senator Bong at saka galing kay Beauty. Ito talaga, pinagandaan talaga namin, no? Sobrang, kung maganda yung season 1, season 2, mas bongga to. At Okay. saka yung mga guest namin dito, Boss Toyo, si Ducero, ang gagaling na artista. At napakaganda nung unang episode. Yes. Napagkwentuhan ho namin yan. Isang malaking sorpresa. Huwag po natin kalilimutan, that's December 22. Yes. Ang unang episode po ng Basta walang yung, matigas yes. na pulis. Lahat ng episode 1 ng season 1, season 2, season 3, sobrang mga bongga talaga yun. Ito ngayon, pati ending namin, bonggang-bongga. At dahil dyan, may bulaklak ka. Naku, salamat po. Salamat po. Para sa, Maraming para kay salamat. Commander. Onin, maraming Thank you, Tito Boy. salamat. Dahil dyan naman may sabada ka. Aba, oo. Andito naman ang amin. Kaya Merry Christmas, Onin. Merry Christmas. At Tito Boy. maraming salamat Merry Christmas sa inyo lahat. sa pagiging kaibigan namin at pagiging Yes. kaibigan ng Fast Talk. Naku, salamat. Mabuhay po ka. talaga. Mabuhay. Maraming salamat. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at tahanan araw-araw. Be kind. Make your nanay and tatay proud. And hashtag say thank you. Isang mabuting bagay lamang po for this world to become a better place. Goodbye for now. God bless. And Merry Christmas!